Ang nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Part 2. So yung taong 2026 ay taong ng mabagsik. Year 2026 is a year of fears. Nabubuhay na naman ang bloody year. Dating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Si Rudy Baldwin, isang Filipino psychic na matagal nang pinag-uusapan online. Ayon sa kanya, siya ay nakatatanggap ng mga pangitain o visions mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Ilan sa mga hula niya umano ay nagkatotoo na tulad ng ilang trahedya, aksidente, at maging mga pagbabago sa politika. Pero gaya ng dati, tandaan natin, mga hula lang ito, nasa atin pa rin kung maniniwala o hindi. Kaya heto na ang nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2026. Pangsaumpu. Pagdami ng krimen at mga sunog sa publiko. Ayon kay Rudy Baldwin, magkakaroon ng sunod-sunod na krimen at insidente ng sunog sa mga pampublikong lugar. Sabi niya mismo, maraming krimen sa harapan ng publiko, may patayan, may pagsabog, may sunog na sinadya. Kabilang dito ang mga malls, terminal, at maging simbahan. Ang ilan daw sa mga sunog ay hindi aksidente, kundi gawa ng tao, may mga grupong gustong maghasik ng takot o magtago ng katotohanan. Isa itong matinding paalala na kailangan nating maging alerto kahit sa mga lugar na akala natin ay ligtas. Isa sa mga sobrang nakakagulat na hula ang pagtalon ng apoy sa mga lugar na itinuturing na banal o pampubliko. Sabi ni Baldwin, maraming simbahan ang masasangkot sa sunog kahit yung bagong gawa pati bus terminal ay maaaring masunog. Hindi mo maipaliwanag kung paano ang simbahan bago pang gawa na susunog ayon sa vision niya. Pangsyam, pagkakaroon ng malawakang blackout or power shutdowns. Kasunod ang mga sunog at kaguluhan, nakita raw ni Rudy Baldwin ang mga malalawak na brownout sa iba't ibang probinsya at lungsod. Sabi niya, magtatapakan ang kadiliman sa bansa. Mawawalan daw ng kuryente at komunikasyon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Maaari itong dulot ng natural disaster o sadyang sabotahe ng mga grupong gustong magdulot ng kaguluhan. Magsilbi raw itong babala. Maghanda tayo ng mga flashlight, power banks at tubig dahil hindi raw ito basta-basta. Pangwalo, pagkalason sa pagkain at tubig. Isa sa kinakatakutan niyang pangitain ay ang pagkakaroon ng kontaminasyon sa pagkain at inuming tubig. Sabi ni Baldwin, may lason sa pagkain, may tubig na hindi dapat inumin. Maaaring mangyari ito matapos ang isang malaking kalamidad o giyera. Dahil dito, binigyang diin niya ang pag-iingat. Siguraduhing ligtas ang ating iniinom at kinakain, lalo na sa mga panahon ng krisis. Ayon pa sa kanya, hindi gutom ang problema sa 2026, kundi uhaw. Nakakatindig balahibo kung iisipin, dahil ito raw ay kasabay ng tagtuyot na kanyang nakita sa mga naunang hula. Pangpito, pagtaas ng mga insidente ng pagpapakamatay at depression. Isang malungkot ngunit makatotohanang hula ni Baldwin, tataas daw ang bilang ng mga taong nagpapakamatay o dumaranas ng matinding depresyon. Particular daw sa mga kabataan, vlogger, at bagong artista na hirap sa pressure at fame. Sinabi niya, mataas ang bilang ng nagpapakamatay, lalo na ang mga bagong sikat. Isa itong paalala na hindi lahat ng ngiti sa social media ay totoo. Sabi pa ni Baldwin, sa panahon ngayon mas nakakatakot ang lungkot na di nakikita. Kaya mahalaga ang pakikinig, pag-uusap at pananampalataya. Pang-anim, pagpasok ng terorismo sa Pilipinas. Isang diretsyong babala ni Baldwin. Maraming terrorist ang papasok sa bansa natin sa taong 2026. Sinasabing may mga planong pag-atake sa mga paliparan at daungan, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Ayon sa kanya, maaaring konektado ito sa kaguluhan sa ibang bansa. Kaya raw mahalaga ang pagkakaisa ng mga Pilipino at pagbabantay ng pamahalaan. Hindi ito dapat katakutan, kundi maging dahilan para maging handa. Panglima, paglobo ng mga aksidente ng mga artista at vlogger. Muli niyang binigyang diin na maraming vlogger at influencer ang madadamay sa mga kakaibang aksidente. Ayon sa kanya, may mamatay sa harap ng camera. Ibig sabihin may mga trahedyang magaganap habang naka-live o nag-vlog. Nakakakilabot isipin, pero ito raw ay paalala na maging maingat sa paggamit ng social media at sa paghahangad ng kasikatan. Ang sobrang pag-viral kung minsan nagdadala rin ng peligro. Pang-apat,
pagpasok ng panibagong sakit. Bukod sa mga physical disasters, nakita rin ni Rudy Baldwin ang posibilidad ng bagong sakit na kakalat sa ilang bahagi ng mundo. Hindi niya tinukoy kung ito ay virus o toxin, pero ayon sa kanya, hindi ito tulad ng COVID. Mas mabilis, mas tahimik. Maaari daw itong manggaling sa mga laboratoryong nakaligtas sa nakaraang pandemya o sa mga lugar na may kontaminadong hangin. Kaya raw dapat pa ring manatiling maingat kahit tapos na ang pandemya. Ito ang isa sa mga pinakakakaiba at nakababahala na hula. May 3 uri ng pandemya na papasok sa bansa sa taong 2026. Sinabi pa ni Baldwin na may bakteryang kakain ng laman, isang internal infection na mabilis kumalat. Sabi niya, may lockdown sa probinsya, lalo sa mga Muslim area. At heto pa, pabalik daw si monkeypox variant ng virus sa taong 2026. Pangatlo, pagkakagulo sa politika. Isa sa pinakatumpak na hula ni Baldwin ang pagkakagulo sa larangan ng politika. Ayon sa kanya, magkakagulo ang mga leader, magkakawatak-watak ang mga alyansa. Bago pa man pumutok ang mga isyong political nitong taon, nabanggit na niya ito sa isang video. Kabilang dito ang pagbalik ni Tito Soto bilang Senate President na nagkatotoo nga kamakailan. Sabi ni Baldwin, may babalik na leader na kilala ng marami, ngunit may kasunod na pagtatalo. Tila patuloy pang magpapatuloy ang tensyon na ito sa 2026. Pangalawa, pagdami ng mga giyera sa ibang bansa. Isa sa pinakamatinding babala, 4 na giyera ang sisiklab sa mundo. Isang bansa sa Asia ang kasama. Ayon kay Baldwin, posibleng magsimula ito sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at politika. Kapag nagkataon, madadamay din daw ang Pilipinas sa epekto, krisis sa pagkain, langis at ekonomiya. Isa itong paalala na dapat ay palaging nakatuon sa kapayapaan ang mga leader, hindi sa kapangyarihan. Sabi nga niya, walang panalo sa digmaan, lahat talo. At ang ating number 1, posibilidad ng martial law at malawakang kaguluhan. Ang pinakatinding hula ni Rudy Baldwin para sa 2026, maaaring magkaroon ng deklarasyon ng martial law kung lalala ang krisis. Bagamat hindi niya tuwirang sinabi kung kailan, binanggit niya kung hindi maayos, may posibilidad ng batas militar. Pwedeng ito'y resulta ng kaguluhan, terorismo o political unrest. Nakakatakot isipin, pero idinagdag niyang kung ayusin ng mga leader ang lahat, maiiwasan ito. Isa itong panawagan para sa pagkakaisa, panalangin, at pagbabago ng puso ng bawat Pilipino. Mangyari man o hindi ang mga hula, sa Diyos tayo dapat magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ikaw alin sa 10 prediction ni Rudy Baldwin ang pinaka nakakatakot o siguradong magaganap? I-komento mo sa ibaba, i-like ang video, i-share mo sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.